posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Separation and God's Kingdom. One of man's greatest sources of stress, of anxiety, of sadness is separation. Yung paghiwa-hiwalay. There is much separation, isolation, and aloneness in this life that gives us anxiety. At dapat ito ay ating maunawa, malutas sa abot ng makakaya, at sa tulong ng Panginoon upang maibsan ang mga lungkot at tunay nga na mas sumaya ang buhay. Separation and God's Kingdom. Yan po ang ating pag-aaralan at nawa ang biyaya ng Diyos ay sumagana sa ating kalagitnaan. Salamat Ama namin sapagkat kayo po'y pinagmumulan ng aming kasiyahan. Nawa turuan niyo kami ngayon na harapin, suriin, at lutasin ang mga usaping may kinalaman sa pagkakahiwa-hiwalay, pagkakalayo-layo. Sa aming paglapit sa inyo, Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan at hugasan niyo kami ng banal na dugo ng iyong anak na si Jesus. Heal our infirmities, strengthen our weaknesses, enlighten us. Father, we ask you, thankful and grateful, in the name of Jesus, your Son, our Lord and Savior. Separation, and what has God's kingdom got to do with it? Ang separation po ay isang bagay na hindi masarap kahit kailan, lalo't nagmamahalan ng mga tao. Mahal nyo ang isang bagay, ang isang gamit, ang isang trabaho. You don't want to be separated. But at birth, a series of separation from loved ones, from beloved places or desirable situations, never stop happening till a person's death. Yun palang pagkakaluwal ng tao mula sa sinapupuan ng kanyang ina ay pasimula na ng isang walang tigil at walang katapusang paghihiwalayan. Kaya ang tao ay mayroong iwing lungkot, may natural siya na pangangailangan dahil sa simula pa lang ng kanyang buhay sa mundong ibabaw, ang pasimula nito ay pakikipaghiwalay. And in that case, separation from the mother's womb, actually leaves impressions on the infant. At yun ay malaking stress. At hanggang siya ay lumaki at bawian ng buhay at bumalik sa Panginoon, merong walang katapusang series of separation from things that are liked, loved, and even had become habits. Kaya nga ang tao ay takot sa kamatayan dahil ang kamatayan ay ini-interpret ng marami na paghihiwalay at sa tingin ng iba ay permanenteng pagkakahiwa-hiwalay. Kaya ang lahat ng tao takot sa topic na yan at kumari sana ay iniiwasan na maganap sa buhay. So there is separation anxiety. Many people are afflicted with separation anxiety disorders. And for our purposes today, we define that as fear of separation from loved ones, or excessive sadness, maladjustment or dysfunction because of separation from loved ones. Hindi mahirap imaginein sa atin dahil at least 10 million Filipinos work away from home, away from the country. Kaya meron tayong kamag-anak, mahal sa buhay, kaibigan na mga naninirahan sa malayo. Nung araw, ang mga magulang, iniisip nila pag nagkaanak sila ay nakapaligid sa kanilang higaan yun pagtanda nila at sila'y naghihingalo, nandun ang mga anak. Hindi na yun ngayon lagi totoo. Bihira nang nangyayari yon sa pagkakahiwa-hiwalay ng mga tao. Nung araw, ano man ang mangyari, hindi naghihiwalay yung mag-asawa, bihirang-bihira yung paghihiwalayan, at ngayon padami ng padami, padalas ng padalas ang hiwalayan,
Of course, may anxiety yan. At kahit ayaw mo na sa asawa mo ngayon, inibig mo rin noon, mayroon ding hapdi, may sakit. Lalong-lalo sa mga anak. What are some of the bad effects of separation? Unang-una, kahit wala pang separation na nagaganap, there is a pre-separation fear and unease. There is anxiety. Ang mga anak, pagka laging nag-aaway ang magulang, meron na silang fear. Baka maghiwalay ang mga magulang namin. Kanino kaming isasama? Sa tatay ba o sa nanay? Pagka merong pangangailangan na financial ang pamilya at nagiging solusyon ay kailangan mag-abroad, magtrabaho sa ibang malayong bayan, nagkakaroon ng anxiety ang bawat isa dahil magkakahiwa-hiwalay. Kaya tuloy, hindi pa nangyayari, kaya natatakutan na. Marami pong mga bata, lalo yung lumaki na kulang sa pagmamahal, lumaki na nagpapalipat-lipat ng tinitirhan, ng nag-aalaga, may mga separation anxiety. Halos ayaw na nila magmahal, ayaw na nila magtiwala, dahil ayaw na nilang masaktan muli kung magkakahiwalay na naman. At marami mga tao dala sa pag-ibig dahil nga sa mga separation na ganyan. Of course, one fruit of that separation is excessive sadness. Sometimes even maladjustment that could lead to having unsuitable substitutes. Kaya talamak na nagaganap sa mga overseas Filipino workers at kahit hindi mga worker, kahit mga immigrants at kahit hindi Filipino, pag nagtatrabaho sa ibang bansa, nagkakaroon ng mga affairs. Hindi lahat, pero nagiging madalas mong madinig at padalas ng padalas. Kasi nga, sa sobrang lungkot, sa sobrang hirap ng damdamin, sa halip na mabaliw, natutuon ng pansin sa kung sino ang malapit. Nagiging nearest is dearest. It is an unsuitable substitute, but it becomes a choice for people who are suffering from tremendous feeling of sadness and aloneness. It could lead to harmful relationships, even to addictions. Marami mga tao may mga addiction dahil may tinatakpan sila na anxieties caused by separation. And in extreme cases, there is a malfunction or dysfunction of the person. Hindi maka-adjust. Nagiging psychiatric case. O kaya, hindi nagiging productive. Some people even become criminal cases and issues. Mahirap ang paghiwa-hiwalay. Kaya dapat nating pagtuunan, ano ba talaga ang sagot dyan bago pa man naganap? It is really God's presence. Na ang tugon sa takot ng paghiwa-hiwalay ay balikan natin kung anong ibig sabihin ng God's presence. Psalm 139, 7-12. Where could I go to escape from your spirit or from your sight? If I were to climb up to the highest heavens, you would be there. If I were to dig down to the world of the dead, you also would be there. Suppose I had wings like the dawning day and flew across the ocean. Even then, your powerful arm would guide and protect me. Or I suppose I said, I'll hide in the dark until night comes to cover me over. But you see in the dark, because daylight and dark are all the same to you. Napakalalim ng pagkakaunawa nitong sumulat ng awit tungkol sa presensya ng Diyos. Sabi niya, kailan ba at saan ba ako pwedeng tumakas mula sa iyong presensya? Kahit naman akyatin ko ang pinakamataas ng mga malangit, andun ka pa rin. Kahit na magpakalalim-lalim ako ng hukay sa lupa, ano man ang marating ko, nandun ka pa rin. At kung kaya ko mangliparin, yung makapunta ako doon sa pinupuntahan ng araw, sa pinanggagalingan ng bukang liwayway, o makatawid ako ng mga dagat, nandun ka pa rin. At kahit sa dilim, hindi ako pwede magtago dahil pareho lang sa iyo ang dilim at ang liwanag. So what does it obviously say? That the Lord is not only everywhere, that the Lord is always with man everywhere, even in the darkness. When I say man, I mean humanity, tao, lalaki man o babae. Laging kapiling natin ang Diyos. Banal ka man o makasalanan, relihiyoso ka man o hindi. Ang nagiging pagkakaiba lang, pag malayo ang ating loob sa Diyos at ang buhay natin, ang lifestyle natin hindi maka-Diyos, nadadaya ka ng damdamin mo, ng emosyon mo na parang malayo ang Diyos. Pero hindi lumalayo ang Diyos kahit kailan.
Lumalayo lang yung loob natin, lumalabo ang pananaw natin dahil sa ating pamumuhay. But that does not change the nature of God and God's omnipresence. Psalm 139 verse 18, "And when I awake, I will find you nearby." Kahit ako matulog, kahit ako magising, andun ka pa rin. The Lord is nearby, even in the light of day. This is because God and the kingdom of God is in man. Ito ang mahalaga nating dibdibin. Ang Diyos, ang kaluwalhatian ng Diyos, ang paghahari ng Diyos, ang kaharian ng Diyos ay wala sa mga ulap. Wala sa mga banal na bundok o mga kuweba. Ito ay nasa ating kalooban. Nang hiningahan ng Diyos si Adan at ibinigay sa atin ang Espiritu ng Diyos, hindi yun nawawala sa atin hanggang tayo ibawian ng buhay at ang Espiritong ito ay bumalik ng buong buo sa Diyos. Luke 17:21, Jesus says, "The kingdom of God is within you." Pag nadadaya tayo ng kaaway because the enemy comes to steal, kill, and destroy, dapat nating maalala ang katotohanan na hindi tayo kailanman nalalayo sa Diyos. Bakit? Sapagkat tayo ang tahanan ng Espiritu ng Diyos. Ang templo ng Diyos ay hindi mga batong gusali, hindi mga building, hindi mga puno, ang puso ng tao. That's why the Bible says, "You are the temple of the Holy Spirit." That the Holy Spirit is within you. Ano ngayon ang kinalaman niyan sa separation and God's kingdom? Separation could affect anxiety and affect, hurt, and damage a lot of people, man, if he does not dwell in God's kingdom within him. Pag hindi natin naunawa, mga kapatid, at hindi natin na-develop yung relasyon natin sa Espiritu ng Diyos na nasa atin, pag hindi tayo natuto na kumanlong, manahan, doon sa kalooban natin kung saan naroon ang Espiritu ng Diyos, madadaya tayong maniwala na tayo nga kuminsan ay nag-iisa. We could look inward for connection and wholeness and find God. But separation could damage that if we do not look inward. Marami pong mga tao sa paghahanap nila sa Diyos kung saan-saan nagpupunta. Akala nila matatagpuan nila ang Diyos sa isang lugar, sa isang religious gathering, o sa isang religious group, sa isang code of ethics or code of conduct. Yes, it is possible to enhance our understanding of God when we are with groups and in activities that exalt God, study His Word, and actually physicalize and operationalize God's love. But you don't have to go anywhere. You don't have to go far because the kingdom of God is within you. If we do not do that, if we do not find God inside of us, if man does not find God inside of him, he will look everywhere and not find God. At dapat natin itong unawain, mga kapatid, na ang paglapit talaga sa Diyos is a personal activity. Kaya kahit sumali ka sa isang worship event, kung personally hindi ka naman a-attach sa Diyos, wala ka rin mapapala. Kahit anong religious identity mo, pag wala kang personal connection with God who lives in you, you will forever feel empty. And when you are empty and you feel empty of God's love, no human and material presence can compensate for that grave loss and a great lack. Kaya kailangan itong ating ma-develop, personal spirituality. Man should look for, find, know, and connect with God within himself. Hindi ko naman sinasabing dapat do-it-yourself religion. Pero meron ka dapat na fellowship, meron kang spiritual family, may ministry ka, meron kang feeding from other people. The gifts that God gave to other people are ministered to you, pero huwag kang mawawalan ng personal worship. Personal devotion. Personal study of God's Word. Personal reflection. Ito ang mahalaga para makakonect ka doon sa Espiritu ng Diyos na nanahan naman sa iyo.
Hindi kailangang makikonek sa malayo. Magsimula ka lang doon sa nasa loob. Dahil nakatanim sa bawat tao ang Espiritu ng Diyos. The kingdom of God is within you. So instead of always reaching out to the stars and to the heavens, reaching out far away from yourself, you should journey into yourself. Let us always remember to prioritize personal worship. When was the last time that you worshiped by yourself? That you sang to the Lord on your own? That you played music? When was the last time that you danced before the Lord? Some of you dance, some of you don't. But some of you want to play music for the Lord. But when was the last time you played music for the Lord? Kung musician ka talaga. O umaasa na lang ba tayo sa mga professional, sa mga specialist musicians, specialist dancers? Meron pa mga tao nga, iniaasa pa yung prayer para sa buhay nila sa mga specialist prayer warriors, so-called. Lagi ipag-pray mo ko. Ba't di kayo mag-pray? Walang specialist sa prayer. Lahat tayo may access. Marami kasi mga tao, they style themselves as your bridge to God, na parang kung magdadasal ka mag-isa, parang hindi na sapat, kailangan lagi silang nandun. And this is somehow the fault of very organized and very stratified and institutionalized religion. That religion brings God far away from people so that you will need religion to get near to God. It is not right. You can connect directly with God because you are the kingdom of God. God's kingdom is in you. Is within you. At pag nagsama-sama lahat ng mananampalataya, nabubuo ang ibig sabihin ng kingdom na yon. But there is that sacred spot inside of you where the Spirit of God resides. It is the Spirit that is grieved when we sin. It is the Spirit that is joyful and joyous when we do right. Yung Espiritu na nagtuturo sa atin ng konsyensya, nagpaparamdam sa atin ng mali, kasama natin yun. God is not far away from every person. God is never away. And you are never separated from God. It's a lie to think that you ever get separated from God. So what are the cures to separation anxiety? First of all is awareness of God's presence and proximity. Ang mga tao, dagdag lang naman yan sa buhay natin eh. Pati nga ang sarili nating ina na napakahalaga sa ating pagkakaluwal sa mundo, ang unang ginagawa sa ating pagsilang ay hinihiwalay tayo. Nalalagot ang pusod. Because God wants you to be an individual attached to Him because He is in you. Pagkatapos nadadagdagan ng mga bonus, nakikipagmahalan tayo sa ating mga magulang, mga kapatid, and later on, mga kaibigan, and then kung nakakaroon ka ng partner sa buhay. Pero lahat yun ay dagdag lang. Ang pinaka-basic presence that's important is the presence of God in you. At yun ay hindi nawawala kahit anong mangyari. Kaya yung mga, hindi naman natin minamaliit, halimbawa, namatayan ka ng mahal sa buhay, malungkot. At hindi natin binabaliwala yung lungkot na yon. Pero huwag mo lang lilimutin that God is in you, that God is with you. Bababaw yung malalim na lungkot. You will survive. Kung ikaw ay malayo sa iyong asawa dahil nasa ibang bansa o nasa ibang lugar at natutokso ka na makipagrelasyon sa iba dahil lang nalulungkot ka, maalala mo lang that God is within you. God never leaves you nor forsakes you. At sinabi pa niyo ni Lord, I will never leave you, I will never forsake you. Maalala mo who you are. That you are not alone, that you are not isolated, that you're connected to the King of Kings. So awareness of God's presence and proximity is important. So that you don't get deceived by the evil one. So don't be deceived, stolen from, and killed by the evil one. Be aware of God's presence. And to be aware of God's presence, you need to exercise enough silence. You have to have enough aloneness. Kailangan talaga at ibabalik-balik natin ang pagninilay-nilay, pagbubulay-bulay, pagmumuni-muni. Private and personal devotions.
meditation, quiet prayer, away from people, in the Spirit. Kasi pwedeng katabi mo lang dyan, pero you make a world exclusive to you and God, even for a few minutes, so that you always get reconnected to the source of power, and your relationship with the Spirit gets developed. Hindi yung laging naka-text, laging pagka napaupo na, hindi man lang mag-pray, hindi man lang mag-isip tungkol sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa spiritual things. Text agad, game agad, nagkakanta puyat-puyat sa cafe Facebook hanggang hindi antok na antok, hindi titigil, wala nang panahon manalangin. Ang iksi-iksi na lang ng panalangin, 3 sentences. Sa umaga tuloy, tanghali-tanghali na magising, at kung may trabaho, kailangan magmadali na, wala nang panahon para mag-pray, para mag-quiet time, para mag-devotion. Anong nade-develop? Akala nyo ba nakaka-develop ng closeness yung mga gadgets? Makakakita ka, 3 tao magkakatabi pero hindi nag-uusap, pare-pareho nagte-text, kailalayo ng mga kausap. Yung malapit, hindi maasikasong kausapin. At ganun ang nangyayari sa sarili natin. Yung malapit, yung Espiritu ng Diyos na nadoon sa loob, hindi natin nakakausap, hindi natin nadirinig, hindi na tayo nakikipag-correspond because we're so busy communicating with everyone. And when you talk to everyone, you talk to no one. When you belong to everyone, you belong to no one. Kaya mahalaga i-develop natin, mga kapatid. Babalik tayo sa old-fashioned devotions. Gaano karami sa atin dito ang magkakaroon man lang ng at least 15, 20 minutes of devotions before you rise from your bed, before you leave your room, before you get busy with the world? How many are able to spend at least 15, 30 minutes in prayer, in quietness before you sleep? We all have 24 hours a day. Kailangan bigyan natin ng budget yung ating espiritu. Huwag nating ipamigay ang lahat ng ating waking moments to people, things that make us tired but never give us joy. So kailangan we are aware of God's presence and enjoy it. Enjoy the Lord's presence. Hindi pinagmamadali. Pag nananalangin ka. Pag may nagtatanong, Pastor, paano po ba i-develop yung personal relationship with God, yung spiritual relationship? And I would always give the same answer. The Bible is not a manual that gave us how. You have to invent your ways. You have to find ways to communicate with God personally. How will you? You have to devote time. Kailangan meron kang oras na wala kang iniisip para magkalugar naman yung mensahe ng Diyos na gusto niyang ipasok sa isip mo. Kung lagi kami iniisip, busy ka, there's no space for God. Don't always mistake activity for achievement. We have a full calendar of activities, but what do we achieve? Ano ba talaga ang nangyayari? So yung separation anxiety dapat lutasin. And one cure is loving God and His presence more than loving other people, places, or things. Yes, magmahal ka ng tao, magmahal ka ng lugar, magmahal ka ng activity, pero huwag magmamahal ng anumang mga ito higit sa pagmamahal natin sa Diyos. Because it is God who's always with you. Kawawa naman ang tao na ang number 1 sa buhay niya, tao rin. Kasi yung taong yon pwedeng mamatay o pwedeng buhay pero mawala dahil iniwan ka at pumunta sa iba. Pwedeng mahal ka pa rin pero nalayo dahil nagtatrabaho. Ang daming dahilan para magkahiwa-hiwalay. Kaya dapat talaga ang number 1 sa buhay natin ang Diyos kasi siya lang naman ang hindi nawawala. Dumating, umalis ang tao, magstay or not stay, you have a constant presence of God in your life. You'll be stable. You are like a house built upon the rock. Hindi ka madaling kalugin, ugain, takutin, dahil matibay, matining, buo ang loob. At bakit? Kasi nasa kalooban natin ang paghahari ng Diyos. Mark 12:30, sabi ng Panginoong Jesus, love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. Hindi ka lugi dyan. Pag ibinigay mo ang iyong love sa ibang tao, sa ibang bagay, more than you love God, para ka nang humuhukay ng sarili mong libingan dahil hindi na malayo na ikay mabibigo, malulungkot, mag-iisa. 1 John 2:15, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them.
So do not love the world more than God. Yun lang naman ibig sabihin nun na do not love. Hindi naman absolutely you don't love, but don't love the world more than you love God. God wants to be number one because He wants to take care of you. He doesn't want you to suddenly be bereft and alone and lonely because you have made another person number one in your life. Jesus promises, I will never leave you, I will never forsake you. Kaya yung mga humaharap sa kamatayan nila o kamatayan ng mahal nila sa buhay, laging mas matibay, mas matining ang loob pag malapit sa Diyos. Yung nalalayo sa mga mahal sa buhay, mas nakakaya nila, mas nakakaiwas pa sila sa mga tukso pag malapit sa Diyos. Yun talaga ang gamot. Ilapit ang loob sa Panginoon. Another cure for separation anxiety is that man should develop and strengthen his spiritual connection with other people, especially his loved ones. Sabi sa 1 Thessalonians 5:23, men are of spirit, soul, and body. Therefore, aside from being physical beings, emotional beings, we are also spiritual beings. Ang nade-develop natin masyado yung physical relation, physical communication, physical correspondence, pero hindi masyado yung spirit. Nalilimutan natin na tayo may spirit at yung mahal natin sa buhay, may spirit din yun. Spirit ng Diyos na ipinahiram at ibinigay sa atin. So, pagka ang yung mahal sa buhay ay nasa New York or London or Riyadh or kung saan man nandun yun, na lupalop ng mundo, pag physical lang ang relationship nyo, malulungkot ka kasi malayo siya. Pag nakita mo yung drawing ng planeta, ng globe, malulungkot ka dahil ang layo. Pag nakakita ka ng eroplanong lumilipad, maalala mo ang layo. Pag lumulubog ang araw, lulungkot ka kasi ang layo. Pero yung spirito mo at yung spirito niya, parehong nakakonekta sa spirito ng Diyos at Diyos ang nakatahan sa iyo. If you develop a spiritual communication where you close your eyes and be with your loved one in the spirit, you can be together. At yun ang kulang na kulang kahit sa mga relihiyoso, the development of the spirit. Because people usually develop only their physical connection and operate and rely on it. Kailangan mo ng internet, kailangan mo ng cellphone, kailangan mo ng text, kailangan mo ng sulat para you feel connected. Physical yun eh. Material. At hindi ka lang physical and material person, you are a spirit. So importante, in answer to separation and anxiety, people could and should develop fellowship, correspondence, and connection in the Spirit. Mahirap ba na mananahimik ka and you connect with your father or mother or brother or sister in the Spirit? Kasi may Spirit din sila. Lalo pag pinag-usapan nyo pa, the same time kayo na maggaganon. Pero kahit pa nga hindi same time because the Spirit is timeless. Pero sabi, ano yun? You see, we're so ignorant of our spirituality. Kailangan ma-develop yung feelings, yung thought, yung prayer, if you like to call it so. Colossians 2:5, sabi ni Paul, for though I am absent from you in body, I am present with you in spirit. And he meant it, literally. Sabi niya, pag may ginawa kayo, isipin yung nandun ako, dahil nandun ako, because I'll be with you in spirit. A very highly developed spirituality. Pagka ganun ang na-develop nating relasyon sa mga mahal natin sa buhay, walang malayo. At yung mga iba, lalo yung mga mas conservative, yung kanilang culture, hindi masyadong na ko-conquer pa ng mga media, ng mga modern gadgetry, develop pa nila yung pakiramdam, yung kutob. Nararamdaman nila yung nangyayari sa mahal nila sa buhay. Bakit mo nararamdaman? Hindi yun evil, hindi yun witchcraft. Kasi may spirit ka, may spirit siya. Pag nagsasuffer siya, yung spirit nyo nag-uusap. Kaya nga, ang sabi sa Romans, we don't know how to pray, but the Spirit prays for us beyond words. The Spirit in us can pray to the Spirit of God beyond us, in spite of us, without us.
Kaya pag dinevelop natin yung spirituality natin, the Spirit, sabi niya, we don't know how to pray, but the Spirit prays for us. May ganun. So when Paul says that I'm with you in spirit, this must be more than just a figure of speech. Because Paul had a very highly developed spirituality. 2 Corinthians 12:2, I know a person in Christ, and he was referring to himself, who 14 years ago was caught up in the third heaven. Whether in the body or out of the body, I do not know. God knows. So may nagaganap kay Paul na may nararating siya, may nalalaman siya na yung katawan niya hindi naman nagpupunta doon. At sabi pa nga niya, hanggang third heaven, dinadala siya. Kaya maraming revelation sa kanya. Siya lang ba ang meron nun? Mga anak ng Diyos ay pwedeng ma-develop at different levels. Hindi ko sinasabi maging mga clairvoyant kayo, mag-telekinesis o kung ano-ano pa. Pero ang point, may spirit tayo. And the spirit transcends time and space. Yung mahal nyo sa buhay, may spirit din. Kaya walang telepono, walang kuryente, hindi kayo makapag-connect, can you not communicate in spirit? It is not impossible. Para yung feeling of aloneness mo maibsan. Kesa kumuha ka ng substitute na nalulungkot ka, let the devil take tomorrow, but tonight I need a friend. Kaya kung ano-anong nangyayari sa mga magkakahiwalay na mag-asawa, kasi nakakalimutan, pwede kayong magkaugnayan sa Espiritu. People can spiritually connect with God and can thus connect through God with other people. Yun. Hindi naman yung Espiritu mo tsaka Espiritu niya, sila na yung nag-usap. Through God. Because your spirit is one with the Spirit of God in you. Yung spirit ng sinumang tao, one with the Spirit of God in him. And there's only one God. So through God, we can connect. Parang satellite. Colossians 1:17, God's Son was before all else. And by Him, everything is held together. So through Jesus, we can fellowship in the Spirit. Siya yung common denominator. Siya yung satellite. Romans 12:5, there are many of us, but we each are part of the body of Christ, as well as part of one another. So you are a part of the body of Christ. Your loved one is a part of the body of Christ. So spiritually, you belong to one and the same body. You are never isolated. You are never alone. Develop your fellowship via satellite. Ang satellite, si Jesus. Develop your love via satellite. Kung malayo ang iyong loved one. Remember, you are not just a body. You are also a spirit. But sadly, in many people's cases, our spirit and spirituality are mostly underdeveloped. Kumbaga yung kaliwa mo masyadong underdeveloped, hindi makapagsulat, kanan lang. Maraming hindi magawang mabuti kasi hindi mo ginagamit Walang practice. Ganon din yung ating spirito. Wala kasing practice. Pagka pumikit na para magdasal, nakakatulog. Nabobor. Kailangan laging physical. Kailangan laging exciting and sensual. Pero meron tayong spirituality. 1 Corinthians 3:1-3. My friends, you are acting like the people of this world. That's why I could not speak to you as a spiritual people. You are like babies as far as your faith in Christ is concerned. So I had to treat you like babies and feed you milk. You could not take solid food, and you still cannot because you are not yet spiritual. Nakita niyo yung malinaw na mensahe ni Paul sa church sa Corinth? Sabi niya, alam niyo, hindi ko man lang kayo makausap bilang spiritual beings. Laging grade 1 ang level natin. Hindi ko na kayo makausap as grade 6, as high school, as college. Kasi hanggang ngayon, hindi pa kayo umaasenso. Napaka-sensual pa lang ninyo, worldly, physical. It's not wrong, but you have to graduate to other levels also. Hindi ko kayo mapakain ng karne, hindi ko kayo maturuan ng mahihirap na bagay. Kasi oras na naturuan ko kayo ng mahirap, magagalit pa kayo sa akin. Ako pa ang aariin ninyong masama at demonyo. So hanggang grade 1 na lang lagi ang turuan natin.
Puro gatas na lang ipinapakakain ko sa inyo, hindi ko kayo mapakain ng steak, sabi ni Paul. And that is because you are very underdeveloped spiritually. So may ganun. Tayo-tayo na lang ang maghusga sa sarili natin kung tayo ba ay mature or not. Siyempre, ang mga childish, laging na-offend, laging nagagalit, laging nagtatampo, laging kailangan mong alagaan, laging kailangan mong utu-utuin, amu-amuin para lang pumunta. Childishness yun. Kailan marunong ka maghanap buhay para sa sarili mo? Pinipigil ka na nga na umattend ng Bible study ko pa nagpipilit dahil alam mong makikinabang ka. Pero pag ang dali-dali mong tamarin, ma-discourage, umayaw, you know that you are not yet spiritual. And if you are not spiritual, you will only be operating on the physical and material planes. Hindi ka kumpleto. Maraming kulang. So develop spirituality through prayer. Dagdagan. Hindi yung utos ka ng utos kung kani-kanino to pray for you. Pati si Mary, inuutusan, Mary, pray for us. Why don't you pray? Huwag utos ng utos. Develop spiritually through meditation. Nandun ka lang, you ponder a word, a verse. Yun lang, walang iba. And see what will be revealed to you. And develop yourself through deep feeling, pakiramdam. Yung pakiramdam, espiritu yun. Pag highly developed, tama ang nararamdaman. Pero pagka hindi, pwede ring mali. Even konsyensya nga, namamali na yan pagkagasgas na Sabi nga sa Bible, certain persons by ignoring their conscience have made shipwreck of their faith. So conscience should always be attuned to God. Kasi pag hindi mo pinapakinggan, ini-ignore mo, mamaya wala na rin siyang talab. Listen to your spirit. Hindi lahat utak lang ang pinapaandar. Minsan merong leading sa iyo ang spirit na ipag-pray yung ganong tao, hindi mo naman alam kung bakit, pray. May leading sa iyo ang spirit kung minsan nabigyan mo ng something yung someone, walang ibang nagsasabi sa iyo, walang nakikiusap sa iyo. Gawin mo yon. This is what we mean, develop. Sundin, pakinggan ang nararamdaman, basta hindi mali. Hindi kontra sa written word of God. Hindi laging utak lang ang pinapaandar kasi limited ang brain. Well, science tells you that brain is great. Yes, it's true. But it is the spirit, not the brain, that is limitless, timeless, spaceless. Listen to the Spirit. Don't be robbed of your spirituality. Mananampalataya ka, Kristiyano ka, huwag kang makontento na physical lang. Kailangan nandito ka sa worship para ka ma-bless. Dapat na-bless ka rin kahit saan. Hindi ka lang sa Bible study matututo. Matututo ka rin kahit saan dahil naghahanap buhay ka, pinapakain mo yung sarili mo mag-isa. Hindi ka lang nagpapapray, nagpe-pray ka mag-isa. Huwag mong iasa sa iba yung dapat personal mong ginagawa para sa iyong sarili. John 10:10, sabi ng Panginoon, a thief comes only to rob, to kill, and destroy. I came so that everyone would have life and have it in its fullest. Dapat full. You are body, soul, and spirit. Dapat lahat yan mag-develop sabay-sabay. At pag tayo very developed, we still feel sad that people are away. We are still affected when people die, but not so much. Gumagaan. Sabi ng Panginoon, come to me all of you who are tired and heavy laden. I will give you rest. And rest is in the Spirit of God. Restfulness is being at peace with the Spirit of God. At yun ang i-develop. Huwag tayong magpadaya sa mga kung ano-anong mga kailangan mo pa magpunta sa ganong bundok para magdasal, sa ganong kuweba para maramdaman ang presensya ng Diyos, sa ganong bansa para maging holy land. Walang holy land. Lahat ng lupa pare-pareho yan, soil. But holiness is that spot in your heart where you meet with God. Holiness is in that invisible temple of God where your spirit becomes one with the Spirit of God. Hindi masamang magbiyahe, magpunta sa mga places of history, even of religious history, but do not depend on that for a fix. The temple of God is within you. It cannot be robbed from you. It cannot be away from you. Don't ever be deceived thinking otherwise. Dapat wala tayong separation anxiety at kung meron man, pakonti ng pakonti ng pakonti.
Habang nade-develop ang relasyon natin sa Diyos, na-overcome natin lahat yung kulang, lahat ng sugat, sakit, hirap ng childhood. Lahat ng trauma and stresses of our infanthood. Kailangan, yung infancy years natin, kung may kulang, na-abandon ka ng parent, hindi ka na mahal, ngayon nasa Panginoon ka, be aware of that. And don't be deceived. Don't be robbed of your birthright to enjoy the presence of God. And enjoy the presence of everyone else who are enjoying the presence of God. Remember, through Jesus, we are interconnected. Meron tayong connection. Separation anxiety robs, kills, and destroys. A developed spiritual connection with Jesus gives life in its fullness in spite of physical separation. So again, develop your spirituality. Develop your spiritual connection with God and with people. Psalm 23:4, even though I walk to the darkest valley, I fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Dear God, thank you that you are our shepherd. Salamat na kahit saan kaming dumaan at dilim, hindi kami nag-iisa. Kung may mga nadadaya sa mga kapatiran namin na nalulungkot at naniniwala na nga silang nag-iisa sila, paliwanagan mo ang aming isip at makita namin, Lord, ito isang kasinungalingan. You are with us. We can never be separated from you because we are your temple. Your kingdom is within us. We are the temple of the living God. At nawa, Panginoon, dahil dyan, maibsan ang mga paghihirap, ang mga kalungkutan namin, makapag-focus kami sa kaligayahan na nasa inyong presensya. At dahil dyan din, kami naman ay maging instrument to make other people happy, to make people feel loved, and to make people know that they too are included in your kingdom. Turuan mo kami, Lord, to expand your kingdom, to open eyes so that they will see your wondrous work, and so that our hearts will be filled with comfort. Sino man ngayon, Panginoon, ang nalulungkot, natatakot na mahiwalay, nahihirapan, ipaalala nyo, you are with us. Pagbulay-bulayan pa natin, mga kapatid, na ilang sandali, pag-isipan at i-apply natin sa buhay natin kung ano man ang dapat i-apply. And may the Lord's presence continue to empower you and make your life fruitful and joyful. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang Separation and God's Kingdom. Sa kapwa-tao nais mo. O Jesus, ang iyong pag-ibig ay hindi nagtatangi. Puso ko ay nagpupuri, tingin pagluwalhati sa paglakbay sa aking buhay. Di na nga maliligaw, puso ko man maging isip, tigil lagi ng pag-ibig.
pag-ibig ay wala, tila batingaw. Ang dalisay na pag-ibig ay mapagpahinuhod at hindi nga nagkukulang kailanman. Kung Jesus ang iyong pag-ibig ay hindi nagtatangi, puso ko ay nagpupuri, tingin pagluwalhati sa paglakbay sa aking buhay. Di na nga maliligaw, puso ko man maging isip, tikit lagi ng pag-ibig. O Jesus, ang iyong pag-ibig ay hindi nagtatangi, puso ko ay nagpupuri, tingin pagluwalhati sa paglakbay sa aking buhay. Di na nga maliligaw, puso ko man maging isip, tikit lagi ng pag-ibig. Puso ko man maging isip, tikit lagi ng pag-ibig. Saan galing ang salitang kundiman? Yung kundiman naging generic name para sa mga isang uri ng musikang Pilipino na usually yan ay hinuhugot talaga sa kaluluwa yung tunog at talagang matatouch ka. Halimbawa, ang bayan ko is a form of kundiman. Pag kami kundiman kasi napapaiyak ka, kinakanta mo pa lang kasi talagang galing sa kaluluwa mo yung musicality. Ngayon, yung kundiman na yan ay isa sa mga phrases na laging inuulit ng mga nanghaharana ng araw. Sinasabi lang, kundi man ako karapat dapat ibigin, kundi man ako magandang lalaki, kundi man ako mayaman, ay tapunan mo man lang at palimusan ng kahit konting pagtingin. So yung pagsasabi ng kundi man ay isang pagpapahayag ng ating kababaang loob. Hindi tayo presumptuous, we're always self-effacing. At nadidinig ng mga pare sa kanilang mga konbento yung mga word na phrase na kundiman na laging inaawit ng mga Pilipino. Kaya ang tawag nila, ano ba yung kundiman na yan? Arestohin ang iingay-ingay yung nagkukundiman. So naging tawag na yun sa uri ng isang katutubong musika natin. Wagas niyong pagtingin, ang iyong pagmamahal, sadyang walang hadlang, wala sa kalagayan at katayuan. Aking kamay
wagas niyong pagtingin, ang iyong pagmamahal, sadyang walang hadlang, wala sa kalagayanan, katayuan. Sa tuwing nananamlay, at sa tuwing magkamali, walang hanggang pagpapatawad sadyang di mapigil ang kabutihan niyo, kahit tumigil pag-ikot ng mundo sa aking kahinaan. Sa tuwing nananamlay, at sa tuwing magkamali, walang hanggang pagpapatawad sa akin. Hawak niyo aking kamay sa tuwing nananamlay, at sa tuwing magkamali, walang hanggang pagpapatawad niyo sa akin. Walang hanggang pagpapatawad niyo sa akin. Ikaw ang aming nakikita sa kanilang mukha, kaya ang mabuting balita binabahagi sa mga dukha. Ngunit paano nilang masisilayan ang habag at pag-ibig mo kung hindi mapatutunayan sa
magmunga ng pagtitiyaga at pagpapagal sa aming kilos, salita at damdamin. Maranasan nilang totoo ang kabutihang natutunan natin na nagmumula sa'yo. Kung ang tao at ang lipunan ay laging makasarili, sa'yo ang bagong panuntunan, ang maglingkod at magsilbi. Ang aming pananampalataya patuloy mong palaruin, at sa iyong dakilang biyaya di ka namin bibiguin. Kaya kung paano mo kami kinalingan, kung paano mo kami minahal, sa aming buhay nawa ay magmunga ng pagtitiyaga at pagpapagal sa aming kilos, salita at damdamin. Maranasan nilang totoo ang kabutihang natutunan namin na nagmumula sa'yo. Ang kabutihang natutunan namin na nagmumula sa'yo. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!